Hello mga ka-growers, welcome to another farm venture dito sa ating farm. At ito usually yung routine natin. 5:30 bumababa na tayo sa ating mga alagang manok. Ito yung isa nating alaga. Look. Hi. Hi. How are you? Good morning. Good morning. Yan yung mga sumasalubong sa atin tuwing umaga. Tapos susunod na yan sa atin. Ayan, susunod na siya sa atin. Ayan, sumusunod na yung wala pa yung mga tropa niya. Ayan, susunod na rin yung mga tropa niya. Ayan, sasalubungin na tayo ng mga tropa niya. Ayan, good morning. Ayan na. Pag nakita tayo ng mga yan, ayan, yan ang ating mga alagang golden buffs. Tingnan nyo, susunod yan sa atin. Sunod na yan sa atin yung mga yan. Kaya lang, mamaya pa natin sila papakainin. Yung mga nokma muna natin na RTLs ang i-check natin. Ayan, pila-pila na yung mga yan. Ayan na sila. Ayan. Ayan, diba nakabuntot. First things first, punta tayo dito sa RTL house natin, sa poultry house. At meron na namang native na manok na nakapasok. Ayan, binubugaw namin yan kasi baka magkasakit yung mga ito yung mga RTLs natin. So magpapakain muna tayo first thing in the morning. Nagpapakain tayo ng RTL. Yan, buksan ko muna yung ilaw. Nagpapakain tayo ng RTL ng 5:30 to 6:30 AM. 5:30, maglilinis kasi tayo. Lilinisan natin everyday yung pakainan nila. Ito, yung pakainan nila. Lilinisan natin yan everyday. Tapos, after nun ay saka natin sila papakainin. Tapos, vitamins para... Kaya 5:30 pa lang nandito na tayo sa poultry house para magawa natin yung routine natin na yon. Kasi doon na sila sanay sa routine na yon. Disclaimer lang mga ka-growers, kami po ay mga beginners lamang sa pagpo-poultry. Kaya itong i-share po namin sa inyo ay yung nag-work po sa amin na pwede nyo pong tularan or pwedeng yung iba lang ang tutularan ninyo or pwede rin naman pong hindi nyo tularan na po. Ito po ay i-share po namin sa inyo dahil nakikita namin sa mga YouTube channels na walang detalyado na guide yung mga beginners like us kung paano yung morning routine sa poultry house. Kaya namin naisipan na gawin po itong video na ito. Sa kasalukuyan ay out of 93 na layer chickens, nakakapag-produce po kami ng 80 to 85 eggs per day. Kaya naman medyo confident na kami na i-share po sa inyo ito pong ginagawa naming routine dahil medyo matagal din po bago namin na-reach yung ganun pong production rate on a daily basis. Kaya mga growers, panoorin po ninyo at i-share po namin in detail yung morning routines po namin dito po sa ating poultry house. Ang una nating gagawin ay syempre magre-record tayo, baka may mga itlog pa na pinangitlog noong gabi. Kaya titignan natin. Lalagay natin siya dito sa ating record book. Second na gagawin natin ay babrushin natin yung mga feeds. Tapos ilalagay natin dun sa dulo para malinis natin yung kanilang mga feeders. Iniipon natin sa isang side, ayan, para habang naglilinis pa tayo ay sisimutin naman nila yung mga yan. Sisimutin ng mga yan. Yan ang mga tagasimut natin ng umaga. Ayan, sila ang tagasimut. Kung mapapansin nyo, hindi na masyadong nagugulat tong mga pullets natin na ito dahil nasanay na sila unti-unti sa routine natin. Pero nung una, talagang nagtatalunin sila lahat pagka nililinis ko yung feeder nila. Ngayon ay nasa 1 week and 2 days na sila sa atin. Kaya medyo kahit paano nababawasan yung kanilang pagkagulat pagka naglilinis tayo ng feeder nila.
So, part talaga yon ng behavior ng mga manok natin. So, natapos na natin linisin yung feeder nila. Tapos kung makikita ninyo, sinisimot pa rin ng iba. Ayan. Sinisimot pa rin nila yan. Yung mga tirang grower natin na yan, usually talaga may natitira. Yung mga powderized na yan. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit may natitira. Sa simula, ganyan talaga. Papakain na lang natin yan sa ating mga buff Orpingtons. Pero pagka dumating na yung time na malalaki na sila, halos maubos yung layer feeds, hindi ko maibigay doon sa golden buff Orpingtons natin. Kasi baka iba yung formulation nun. Baka mangitlog sila. Kaya hindi natin binibigay yung layer feeds. Ginagawa natin doon ay binibigay natin sa baboy ng ating kapatid ni Kuya Alan. So doon natin binibigay yung mga layer feeds. Pero halos paubos na rin naman sila ngayon. Dati, talagang daming natitira. Ang gamit namin noon ay mash layer. Pero nung nag-switch kami sa chicken layer crumble, halos wala nang natitira. Dati, nakakapuno kami ng kalahating timba. Tapos napupunta lang lahat doon sa baboy ng aming kapatid. Pero ngayon, ay halos walang natitira. Tapos sinisimot na pa nga nila hanggang ngayon yung mga feeds nila. Ayan, sinisimot pa nila yan hanggang ngayon. Ito yung naipon natin na mga tirang feeds nila. Ito yung sa grower, tapos ito naman yung sa layer. Tulad ng sinabi ko, ito yung papakain natin sa ating mga, ayun, nalaglag pa sa ating buff Orpingtons, itong blue. Ito naman yung ipapakain natin sa mga baboy. Ganyan karami yung waste. Normal yan, no, sa simula. Kasi nung nagsisimula din ako, nagtataka ako bakit ang daming waste. Pero as you go on, as they mature, lumalakas silang kumain. Tapos ay nauubos na nila yung feeds nila. Tapos adjust rin ng time ng pagpapakain para maubos talaga yung feeds nila. Kaya ayun, yun yung ma-share ko sa inyo. Kaya ang kailangan nating solusyonan, saan natin dadalhin yung waste na feeds nila. Tatawagin na natin yung mga golden buffs natin. Kru 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 kru. Ayan na, ayan na, ayan na. O, kain na. Ayan. So, sila yung kumakain ng mga tirang grower feeds ng ating mga batang mga RTLs. Kaya, walang nasasayang. Ayan. Uubusin nila yan. Pero kung busog na sila, tas meron pang tira, lalabas sila. Papasok naman yung mga galang native manok. O, diba? Talagang marunong sa social responsibility yung mga manok natin. So, balik na tayo dun sa RTL house. Next na gagawin natin ay kukunin natin yung mga itlog para bago natin punasan ng basahan yung mga feeders ay hindi mabasa yung mga itlog. So nakuha na natin yung mga itlog. Ito ay 12. Ita-tie up natin dun sa record book natin kung 12 nga talaga dahil ang ina-account natin ay yung kahapon na itlog. Hindi pa natin tina-count dapat yung iitlogin ngayong araw. Kaya tignan natin. So, dito sa record natin ay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nga. So, itong 12 itlog na to ay ika-count natin sa kahapong production. Guys, hiwalay dapat yung planggana ng paglilinisan natin doon sa ating mga feeders. Iba rin dapat yung timba natin para sa tubig nila. Iba rin dapat yung sa feeds nila. Dapat iba-iba. May kanya-kanyang purpose yung ating mga timba. Ang iingay na nila kasi gutom na sila. No? Kaya bibilisan na natin. Pagka ganito yung type ng inyong cage, battery cage, ay sinasuggest ko na mag-gloves kayo. Dahil itong type of cage na to, may mga hook siya. Kung makikita nyo, may mga bakal dito. Yan, may mga hook siya na nakakasugat. Kasi ilang beses na ako naglinis.
nasugat-sugat yung kamay ko lagi. Araw-araw, once a day ko nililinis yung feeder. Kaya mas maganda na mag-gloves tayo. Ito yung key na dapat nating malinis. Ito, dapat malinis to dahil natatalamsikan ng poops, ng feeds para maingatan natin tong feeder na to. Tapos, lilinisan din natin tong pipe dahil sa usually ay pagka nakikita nating madumi, napakaraming langaw na naggala dyan. Pero ngayon, kung mapapansin niyo dahil pinanatili nating malinis itong feeder at saka itong pipe na to, ay wala kang makikitang langaw na gumagala dyan. Tas dito naman ay kailangan malinisan din natin everyday. Ito dahil dito magpo-fall yung mga eggs ng ating mga RTLs. Tandaan ninyo, pagka nahulog sila tas madumi yung sumasalo ng itlog, magiging dirty egg na siya. Lower na yung price niya as compared sa actual price niya dahil lang sa madumi yung itlog. Mga ka-growers, pagka maingay yung ating mga RTLs habang naglilinis tayo, huwag tayong mararatel at huwag din tayo mag-shortcut dahil lang sa sobrang ingay nila. Antayin natin makumpleto yung routine natin dahil dapat consistent tayo sa ating routine. Pag-antayin natin sila, makakapag-antay naman sila dahil ganyan din yung nangyari sa akin dati. Nararattle ako dahil sobrang ingay nila. Pero ngayon tingnan ninyo, medyo tahimik sila dahil alam nila kung ano yung routine. Mga ka-growers, dito naman tayo sa pagpapakain ng 17 weeks na ready-to-lay chickens natin. Nung 16th week nila, ang pinapakain natin ay 14.4 kilos per day. 7.2 kilos sa umaga at 7.2 kilos naman sa hapon. Ngayon na ika-17th week naman nitong mga ready-to-lay pullets natin, ang papakain naman natin sa kanila ay 15 kilos per day. 7.5 kilos sa umaga, tapos 7.5 kilos sa hapon. Tapos, kung nung 16th week nila, 100% grower feeds yung pinapakain natin sa kanila, ngayon ang ipapakain natin sa kanila is 75% na grower, 25% naman na chicken layer crumble. Ang next na papakainin natin ay yung ating mga laying chickens na 24 weeks na. Ang kinakain nila ay 100% chicken layer crumble. Pinapakain namin sa kanila sa umaga ay 6 kilos ng CLC at sa hapon naman ay 3.5 kilos ng CLC. Total of 9.5 kilos. Tayo ay may 93 heads na laying chickens. Tapos yung 17 weeks naman natin nasa 192. Ito pala yung isang tip ko sa inyo pagka i-mix natin yung ating CLC at grower. Dating ginagawa ko sa ilalim yung chicken layer crumble. Pero ang hirap haluin. Kaya ngayon dapat ang inuuna natin yung grower sa ibabaw yung chicken layer crumble para mas madali natin siyang hahaluin. Yan yung mga bagay na hindi tinuturo sa atin sa YouTube, pero as we go along, malalaman natin at ituturo natin yan dito sa videos natin. Yung mga na-experience namin, mga pagkakamali namin, lahat tuturo namin dito. So nandito na tayo sa exciting part, yung pagpapakain, dahil ito yung napaka-satisfying na makita pag nandito tayo sa RTL House, yung sabay-sabay silang tumutuka. Papakita namin sa inyo. Eto guys, yung sinasabi ko sa inyong tuwang-tuwa ako panoorin. Habang kumakain yung ating mga RTL chickens ay dapat inoobserbahan natin lahat sila. Dahil kung merong hindi kumakain, yun ay probably may sakit. Kaya kailangan vigilant tayo doon. So mga ka-growers, tapos na tayo sa feeding, sa cleaning. Ngayon naman sa pagpapainom ng ating mga RTLs ang ituturo namin sa inyo. So una natin gagawin ay i-drain yung mga tubigan nila dahil baka may mga natirang residue ng lumang tubig kahapon. Kaya ngayon papalitan natin ng bago. Dapat laging malinis yung ating mga tubig para
yung pumapasok sa sistema na ating mga manok ay malinis rin. Pagka ganito yung inyong battery cage, ganyan yung drinker niya. Pagka magde-drain kayo, hahanapin nyo lang yung end cap. Ito, ayan. Hahanapin nyo lang yung end cap, tatanggalin nyo to. Ayan, para dyan naaagos yung tubig. Pagka naman ganito yung battery cage ninyo, ganito ang pagsara, ito naman ang pag-drain. So, para umagos dito yung tubig na natitira doon sa lalagyan ng tubig ng ating mga RTLs. So, dito, ganun din, kailangan yan para ma-drain siya, ganyan dapat, nakaganyan dapat yung barbola, yan, para magtutuloy yung tubig. Tapos pagka marumi yung ating painuman na, marumi na, gagamitan niyo itong sponge na to, tapos kukuskusin niyo para malinisan yung ating tubigan. Pero usually dumudumi lang siya weekly, kaya halos twice a week or once a week ko lang siya nililinisan. So, syempre, kinuskus natin, pupunta sa ilalim yung mga dumi. Pupunuan natin ngayon ng tubig hanggang umagos siya palabas. Antayin natin bumaba yung tubig na nilagay na natin na malinis hanggang ma-drain siya para ma-wash away yung mga dumi. Pagka naman ganito yung ating painuman, tuturo ko naman sa inyo kung paano linisin pagka ganito yung painuman. Hahanapin nyo lang ito. Hahanapin nyo lang yung nagko-connecta dito. Hahanapin nyo lang yung nagko-connecta dito sa galon. Tapos dito, pupukpukin natin para matanggal. Once tanggal na, ayan. So natanggal na natin lahat ng painuman, lilinisan natin siya isa-isa, tapos ikakabit ulit, saka natin lalagyan ng ipapainom natin sa ating mga RTLs. Kailangan malinis lagi yung mga painuman dahil usually may mga lumot or na pwedeng bumara doon sa tubo natin. At syempre, ayaw nating marumi yung iinumin na ating mga RTLs. Yeah, pagka malinis na siya, kakabit lang ulit, dudugtong lang natin to ulit. Tapos, pupukpukin. Okay na siya. Bago magsalin ng tubig, huwag kakalimutang ibalik ang barbola para hindi tumapon at hindi masayang yung vitamins o tubig na ipapainom natin sa ating mga RTLs. Kaya natiyak natin na sarado na natin yung mga barbola, ay pwede na tayo maglagay ng tubig. Ngayong araw na to ay tubig muna yung nakaschedule sa kanila. Sa mga susunod na videos, tuturo namin sa inyo yung scheduling ng pagpapainom ng vitamins at ng gamot para malaman natin at ma-schedule din natin. Pero sa ngayon, nakaschedule sila this morning na tubig yung ipapainom natin. Kung mapapansin ninyo, clear na clear yung tubig na pinapainom natin sa ating mga manok. Yan yung pagtitiyak na malinis yung naiinom nila. Ayan. Umiinom na sila. Ayan. So mga ka-growers, natapos na natin yung paglilinis, pag-feed at yung pagpapainom sa ating mga RTLs. Bago tayo umalis, dahil para di sila maabala ng mga itlog, ay magdi-disinfect tayo ng kulungan nila. So yun yung final step natin sa ating daily morning routine. Naglagay tayo sa isang planggana ng tubig na may Sonrox, tapos magmamap tayo. Yung Sonrox, yun yung ginagamit natin pang disinfect ng kulungan na ito. Ayan, malinis na siya. Hindi na tayo ulit pupunta doon dahil na-disinfect na natin yon. Pwede na nating iwan itong poultry house. So after nun, naglinis tayo sa una, tapos nagpa-feed tayo, tapos nagpainom, tapos nag-disinfect. Iiwan na natin yung poultry house. Ayan. So hindi na tayo babalik dyan. Ang balik na natin ay sa afternoon.
yung afternoon routine natin ay i-share namin sa inyo sa mga susunod na videos. Kaya abangan ninyo. Sana po ay nakatulong sa inyo yung video na ito. Dahil tulad po ninyo, mga beginners din po kami na naghahanap ng mga materials na pwede pa naming matutunan at i-apply sa aming poultry house para mas mapa-improve pa yung production rate. So after natin na magpakain, magpainom at maglinis sa poultry house ay pwede na tayong gumawa ng ibang bagay. Nasa atin na kung anong gagawin natin, no? Pero usually 2 hours to 2.5 hours yung ginugugol ko sa morning routine sa ating poultry house. Kaya kung 5:30 ako magsisimula, 7:30 to 8 tapos na tayo mga ka-growers. Kaya nasa inyo na kung ano yung mga susunod ninyong gagawin sa inyong farm. Pero sa akin, ganong oras tapos na ako.